Praise God. Palakpakan natin si Jesus. Okay. Ayun. Ayun. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ako ay masaya kasi andito ka ngayon. Ay dapat you mean it. Sige, ulitin mo nga. Sabihin mo dyan sa katabi mo, partner. Ako ay masaya kasi andito ka ngayon. Iyan naman. Palakpakan natin si Lord. Okay. Taas nga ang kamay nung talagang masaya siya na nandito yung katabi mo ngayon. O, syempre na mo. Okay. Pwede na? Okay na? Okay. Let's start. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay How to Overcome Overthinking. Ha? Ayaw nyo yan? Sige, next topic tayo. Hindi. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 27, sabi ni Jesus, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Hinabalitaan ka ho kayong na-extend ang buhay ng dahil sa pag-aalala. Humaba ang buhay dahil sa overthinking. Mas marami po kong kilalang umigsi ang buhay ng dahil dyan. At kung makikita nyo po yung ibang version, ang nakalagay po, sino sa inyo ang makakapagpatangkad pa? As in, merong version na ganon. Sino daw yung makakapagdagdag pa sa kanyang height ng dahil sa overthinking? Wala namang ganon eh. Okay? At nakakatuwa po, dahil ang Diyos, ang mismo nagpapaalala sa atin that overthinking is worthless. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, walang saysay ang overthinking. Saan ba nanggaling itong Matthew chapter 6 verse 27? Tingnan po natin yung buong context nito. Starting verse 25. Basahin nga natin. Matthew chapter 6, beginning verse 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Yan. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susutin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Ano naman eh? Taas ang kamay ng mga buhay. Ang hindi nagtaas, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Taas ulit ang kamay ng mga buhay. Yung kalahati lang ang taas, makakalahati lang buhay niyan. Last chance nyo na. Taas ang kamay ng mga buhay! Ayun. Buhay pa nga. Ano sabi ni Jesus? Kung binigyan daw tayo ni Lord ng buhay, siguradong bibigyan din daw niya tayo ng pagkain at isusuot. Ano naman eh? Alam nga naman, binuhay ka para patayin. Binuhay ka para gutumin. Come on. Verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Ano daw ang hindi ginagawa ng ibon? Hindi sila nagtatanim. Kaya kapag ka lagi mong pinagnanasahan ng rambutan ng kapitbahay mo, malamang ibon ka. Dahil hindi ka nagtanim. Ano pa? Ang ibon daw ay hindi nag-aani, hindi rin daw nag-iipon ng pagkain sa bodega. Bakit kaya nga ang mahal-mahal na ng bigas ngayon? Dahil may mga hindi ibon, iniipon sa bodega. Yan, iniipit ang bigas, namahal tuloy. Anyway, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Oh. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Yun, dun pala yun. So, ano sabi ron? Sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Kausapin mo kasi yung katabi mo. Ang hirap naman kasi nung basta kayo nakatingin. Kausapin mo, sabihin mo, partner, mas mahalaga ka daw kaysa sa ibon.
naman eh. Sige, mamaya babalikan natin yan. Verse 28. Tulungan nyo nga akong magbasa. 1, 2, 3, go. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Yan. Sino nakaka-relate? Yung bago nakarating din ay nakailang palit. Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi, ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, nasaan na ako? Nasaan na kayo? Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya? Nga naman. Sino po rito yung alam mong mamaya o bukas sumakalwa ay mamamatay ka na? Bukod sa hindi nyo alam, ayaw nyo rin. Diba? Gusto kong makita natin ngayon how beautiful the words of Jesus are. Sabi ni Jesus, yun ngang bulaklak na ngayon sariwa at mamaya o makalawa ay lanta, ay pinapakisig ng maigi ni Lord. How much more ikaw na hindi naman maigsi ang buhay mo, hindi naman ikaw disposable. Bulaklak nga napapaganda, buhay mo paga. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, mas mahalaga ka kaysa ibon. Mas mahalaga ka rin kaysa bulaklak. Aba, kaya wag kang umakto as if para kang ibon o para kang bulaklak kasi mas mahalaga ka. Another point, yung mga bagay na iyon, ang ibon, ang bulaklak, pinangangalagaan, inaalagaan ni Lord, hindi pinababayaan, how much more ikaw? Okay, tuloy natin. Kaya wag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Uy! Paano daw nalalaman ang kumikilala kay Lord at ang hindi kumikilala kay Lord? O para mas madali nating pag-usapan, paano malalaman ang may relationship kay Lord at ang walang relationship kay Lord? Si Jesus na nagbigay ng example. Ang mga walang relationship kay Lord ay inaalala ang kakainin, iinumin, susuotin at anumang mga alalahanin pa ng buhay. And worse, they are those na laging nag-o-overthink. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, overthinking ay sintomas na malayo ka na kay Lord. Okay? At tingnan mo naman ang mga malalapit sa Diyos. Hindi nag-aalala. Mag-alala man, maya-maya recover na agad. At ang mga malalapit kay Diyos sa Diyos ay ganito. Ang mga bukang bibig niyan, the Lord is my shepherd, hindi ako magkukulang. The Lord is my shepherd, iga-guide niya ako. The Lord is my shepherd, iingatan niya ako. Yan ang mga may maayos na relationship kay Lord. May naramdaman sa katawan, the Lord is my shepherd, hindi niya ako hahayaang may sakit. Pagagalingin niya ako. Sino rito pinaranas ni Lord ng kagalingan? Come on. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Come on. Church, ngayon pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, hahayaan niya na ang bawat isang nakakaranas ng pagkabihag sa overthinking ay makalaya. At ngayong umaga po, sa biyaya ng Diyos, the Lord will set free yung mga anak niya na hindi naman talaga nilikha para lang mag-alala, kundi nilikha para alagaan at paramdaman ng pag-ibig ng Diyos. So once again, sa biyaya po ni Lord, pag-usapan natin, pinamagatan ko pong how to overcome overthinking. Let's pray. Father, we praise you, we glorify your name, we honor and adore you. You are worthy to be praised. You are beautiful, you are wonderful, you are beyond comprehension. Salamat, Lord, dahil napakabuti niyo po sa amin. And truly, Lord God, your goodness, your faithfulness, they are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, Lord.
and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Kayo po ang aming katuwiran sa harapan ng Diyos Ama. And this morning, we pray na ang pagsama niyo po, ang pagtuturo niyo po, O dear Holy Spirit, ang aming maranasan. Bless the lips of your servant as I preach your word, and bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Lord, set free your people against the spirit of overthinking. We love you, we praise you, we entrust and dedicate to you this service. Be blessed, O God, at bunga na lang po nun, Lord, mapapagpala rin ng bawat isa. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. To po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best uling palakpak para kay Jesus. Okay. Ano ba ang nagiging resulta ng overthinking sa tao? Pumopogi ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung pogi yan o kung lalaki, kung babae naman ay kung maganda. Sabi nung isa, hindi po siya, baka nag-overthink yan. Kasi raw kapag ka at peace ka, kapag daw pala meron kang kapayapaan at secured ka, yun siyempre galing sa galing kay Lord dahil may relationship ka kay Lord, nagmumukha kang sariwang ubas. Pero kapag daw overthinker, nagmumukhang gusumot na pasas. So minsan pa nga tingnan mo uli yung katabi mo, mukha ba yung ubas o mukhang pasas? Anong itsura? Mukhang bayabas? Okay. Oh, I pray in the name of Jesus. I pray in the name of Jesus na kung meron man ditong pumasok na mukhang pasas, pagkatapos ng service, ikaw ay pasariwain ni Lord at ikaw ay maging makinis na makinis at sariwang-sariwang ubas. Amen. Anong naiidulot ng overthinking? Proverbs chapter 12 verse 25, nakakapagpalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Nakakapagpalungkot po yan. Huwag mong iisipin na ikaw ay matalino, kaya ikaw ay over na sa thinking. Yung iba kasi, ikaw naman kasi si palatsamba ka lang, ako pala isip. Kasi ako, intellect. O edi ikaw na, mahala ka sa buhay mo. Nakakapagpalungkot yan, yung isip ng isip. Lalo pa pagka ang iniisip, yung mga out of his or her control na. Sino yung kakilala mo na talagang namumroblema dahil sobrang mahal ng bigas ngayon? Hindi mo nabiling bigas. Pero namumroblema. Ano naman? Ay, syempre, nakain din ako niyan. Bahala ka. Masyadong iniisip. Meron akong kilala. Taga ano kasi yan taga somewhere in Metro Manila. Ayoko nang bagitin kung saan dun Minsan, nakasama ko po dito sa Batangas, sa Rosario. Pinatulog ko po sa amin, sa bahay. At sa mga nakarating na po sa amin, siguro na may napansin ninyo, yung papasok ko sa amin, may mga palayanan na dinadaanan. At doon sa may mga palayanan iyon, meron ho doong mga nakataling kalabaw, baka. Tanghaling tapat ho yun. Alam nyo, sabi sa akin, Pastor, grabe, nakakaawa naman ho yung mga kalabaw, napakainit ho doon sa gitna ng palayan. Kawawa naman ho yung mga baka. Ay ako'y natatawang naiinis dahil paulit-ulit. Wala na akong nasabi kundi, hayaan mo na sila, parang awa mo na. Hayaan mo na muna sila. Iisip din ako ng isip dahil wala kaming daratnan sa bahay that time. Ako'y magluluto pa, aayusin ko pa yung beddings nila, etc. Sabay meron kang kasamang gano'n, yung ang dami mo ring iniisip, may mga inaalala ka rin. Tapos yung kasama mo naman, ang sinasabi yung mga problema ng nature, yung mga problema ng mga hindi naman dapat problemahin. Come on! At ano daw nangyayari? Nakakapagpalungkot. Ano pa? Ito pa yung mga isa pang klase ng overthinking. Yung masyadong madrama. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang madrama. Nakakasura. Alam niyo, ang daming drama, Yung parang, sana nag-audition na lang,
Merong dalawang klase yung mga madadrama. Merong ang dami-daming sinasabi, parang alam mo yung para kayo laging nagpapalitan ng linya ng teledrama. Yung mga ganon. Meron din namang isang madrama na wala naman masyadong linya, pero mananahimik na lang, tas makita mo tumutulo na yung luha. Ang drama! Kakainis. Sabi mo lang, wag na masyadong kumain ng Oreo dahil too much sweets na, tas tatahimik, tas makita mo tumutulo na lang yung luha. Drama. Ano yung mga linyahan ng mga drama queens and kings? Ito madalas pag daw medyo umiidad na. Hindi ko sinasabing lagi, madalas lang, madalas. Okay? Pag medyo umiidad na raw, tapos nakakaramdam ng siya'y nag-iisa sa buhay, yung mga gayong bagay. Ano ang mga madalas daw na drama niyan? Psalm 71:9. Huwag niyo akong iiwan kapag ako'y matanda na. Huwag niyo akong pababayaan kapag ako'y mahina na. Naks naman. Isa pa, na nakita ko sa verse na yan, yung mga nag-overthink na pag sila ang tumanda. Paano na kaya ako pag ako'y tumanda? Ayoko nang ako'y alagain. Ayoko nang ako'y nag-iisa. Ayoko nang... Sino yung mga ganon? Yung minsan dinadaanan ka ng pag-overthink sa pagtanda. Hello? O kaya naman, meron akong kilala ganito mag-usap, mag-asawa sila. Sabi nila, nako, sabi nung asawang babae doon sa asawang lalaki, nako, ako'y nag-aalala na pag tayo'y tumanda. Bakit? Dahil pag ako ang nauna, ay ewan ko kung paano ka na. Sounds familiar ga? Relate much ga? Paano na kaya ikaw pag ako yung nauna? Paano ka na kaya? Sabi naman ang biro naman nung lalaki, huwag kang mag-alala, I can manage. Pila sila. Oh! Kabait, sabi, hindi ako mamamatay. Talaga ako'y babangon kahit ako'y nasa hukay. Overthinking. Ano pa? Mga drama. Psalm 55:4 and 5. Kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. Nanginginig na ako sa sobrang takot. Arte. Isa pang nagpapa-overthink sa tao ay yung fear sa death. Lahat mamamatay. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, lahat mamamatay. Yung nakadilat yung mata ha, sabi mo, lahat mamamatay. Walang nakakaligtas dyan. Okay? Hindi po ako nananakot. Ako pinagsasabi ng katotohanan and this truth will set us free. Free from what? Overthinking. As if para namang ikaw ay makakaligtas dyan. Lahat mamamatay. Ang ganda-ganda nga po ng mindset ni Paul dyan. Sabi ni Paul, to live is for Christ. Ang mabuhay, para kay Kristo. And to die is gain. At pag ako'y namatay, edi makikita ko na si Jesus. Sino rito yung pag namatay siya, gusto niya makita si Jesus? Dapat may crowns ka. Papaalala ko lang ha. Kailangan may crowns, rewards, para makalapit ka sa throne ng King. At kaklaruhin ko lamang, hindi po crowns ay kailangan para maligtas. May nabalitaan ako nung nagtanungan sa life group, paano ka maliligtas? Crowns! Crowns! Sigurado pa raw. Naku po, hindi yung kailangan. Hindi ko napapangalanan at huwag ka masyadong mapapahalata. Kang masyadong halata. Okay. Takot sa kamatayan. Masyadong nag-overthink sa death. At saka, mahaba ang buhay mo, kapatid. Ano sabi ko? Mahaba ang buhay mo. Bibiyayaan ka ni Lord ng mahabang buhay, buhay na masagana at masaya. Praise God. Yan ang pangako ni Lord. Na ako ay, sabi ni Jesus, ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay na masagana at kasiyasiya. Kaya wag ka nang magpadala sa takot, wag ka nang mag-overthink sa death. Okay? Dahil ikaw ay biniyayaan ni Lord ng mahabang buhay. Marami pa ang ipararanas ni Lord sa iyong goodness niya. Marami pa rin ang taong maaabutin ni Lord sa pamamagitan ng buhay mo. Okay. Kaya wag kang, yung iba naman nag-overthink, wala daw na silang halaga. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, may halaga ka.
Oh, huwag kang magsalitang mag-isa, kaya minsan naiisipan ngang wala kang halaga eh. Kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo, partner! May halaga ka. Meron ka kayong kilalang ganyan? May kilala kayo yung nagsasabing, wala na akong halaga. Meron? O sino dito yung aamin? Dumating ka na doon sa punto o baka naman hanggang ngayon, yung pang iniisip mo, wala naman ata akong halaga. Kasi pastor, kung may halaga ako, hindi niya ako iiwan ng ganun-ganun lang. Kasi kung may halaga talaga ako, hindi niya ako hahayaan parang basahan lang na iiwan at pababayaan. Church, may halaga ka. At kung meron man po rito, makinig kayo, mahal kayo. Kung meron man po ritong nag-iisip pa rin hanggang ngayon, overthinking, na siya'y walang halaga, lumapit ka sa akin. Ha? Kasi yung organs mo may halaga. Kung iniisip mo o tingin mo sa buhay mo wala nang halaga, lumapit ka sa akin. Pag-usapan natin yan. Yung organs mo may halaga. Kidding aside, baka akala ninyo si pastor ay parte ng organisasyon o ng, ano man tawag doon? Ng sindikato, ha? Hindi. Joke lang yon. Gusto ko lang ipakita sa iyo na kung iniisip mo na wala ka ng halaga, kakamali ka kasi organs mo nga may halaga. Di ba? Oh, sayang din iPhone Pro Max. Okay. Hoy, huwag kayong baka yung iba nag-iisip na dalawa naman ang kidneys ko. Nabubuhay po ba ang isa lang ang kidney? Oo. Tumigil ka. Ano nangyayari kapag nag-overthink ang tao? Hinahayaan niya na lahat ng isipin sa buhay ay mamugad sa ulo niya. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop the birds from flying above your head, but you can stop them from nesting your hair. Nga naman, hindi mo pwedeng pigilan ng ibon na lumipad-lipad sa ibabaw ng ulo mo. Sino po rito yung may kakilala na kapag nadaan along Batangas City, binubugaw lahat ng ibon doon? Shoo! Huwag niyo akong iiputan! Shoo! Meron kakilalang gano'n, yung mga napasok dyan sa Batangas City, Westmed, BSU, UB. O yung mga car guy dyan, yung ayaw mong magpa-park sa Batangas City kasi alam mo mamaya yung kotse mong pula-puti na mamaya. Diba? Sino rito yung may kilalang ganon? O baka ikaw mismo yung ganon, yung bothered na bothered ka sa mga ibon sa itaas. Wala kang magagawa dyan. Wala kang magagawa. Pero may problema raw, sabi ni Martin Luther, kapag yung mga ibon na nasa itaas ay hinayaan mong magpugad sa ulo mo. Tingnan mo nga yung buhok na katabi mo, mukha ba yung pugad o maganda naman? Ay, talagang napakasosyal ng pugad na, gold. Okay. Anong point, church? Yung mga isipin at alalahanin ng buhay, hindi mo yan mapipigilan. Andyan yan. Ayaw mo naman magpa-apekto. Kaya lang, pag-browse mo sa Facebook, nakita mo, wala nang mababa pa sa 50 kilo ng bigas. Dumaan ka sa may mga gasolinahan along ibaan, nakita mo, lahat mahal na. Diba? Kaya sa susunod, pag yung asawa mo nagyaya, dalhin mo ako sa mamahalin, dalhin mo sa gasolinahan. Alam mo na. Diba? Kasi ang mahal, grabe. Hindi mo mapipigilan yan. Wala ka namang control dyan eh. Pero pag hinayaan mong yung mga isipin na yan, kagaya ng ibon sa itaas ay mamugad, magstay at maka-apekto sa'yo, that's the problem. Doon nagsisimula ang overthinking. Kasi ang dami-dami ng hinayaan mong, hindi lang tumambay talagang borders sa ulo mo, sa utak mo, sa isip mo. So ano kailangan gawin? Itaboy ang drama ng isip. Itaboy ang kadramahan. Sabihin mo nga sa sarili mo, kadramahan, alis. Ay, nako. Alam niyo, sabi ng mga adults and young adults and mga titos and titas, ang mga kabataan po talaga, pastor, yan po talaga ang madadrama ngayon. I disagree. Kasi lahat dumadaan dyan. Marami akong kilala, ang iedad na ang dadrama pa. Diba? Kaya anong kailangan gawin? Itaboy! Sa mga kabataan naman, ay talagang dadaan sila dyan kasi nandun sila doon sa point na
Nakukonfuse na sila kung sila baga ay bata pa o adulting na. Nasa gitna sila eh. So hindi nila maintindihan kung paano. Naalala ko si Queen nung isang araw. Si Queen po kasi, pinabunutan namin ng ngipin. Para lumabas na yung mga permanent niya dahil yung mga baby teeth niya hanggang ngayon nandun pa. Na sobrang naalagaan. Kaya maganda rin pala yung mga bata. Pakain yung pakain ng kinday. Parang mahal-mahal ng pabunot eh. Bata pa lang mildos na. Ay magkano pa matanda? 2,004? Anyway, ay di kaya nung napabunutan, sabi namin mag-rest. Mag-rest siya. Ang intindi ng bata, magre-rest siya. Wala siyang masyado gagawin. After ilang days, napagalitan nung mama niya. Yung pastora, bakit gaano ko nangyari sa inyo? Napasukan ko hindi nag-iimikam. Ano nangyari sa inyo? Si Queen. Sabi ko itulungan ako sa pag-aayos ng beddings. Ang sagot sa akin bakit ako ay tutulong na ngayon? Di siguro nakalimutan ng ina yung sinabi na ikaw ay mag-rest. Ang sabi ng ina dapat lamang ikaw ay matuto. Mahirap yung mga kids na hindi marunong sa gawaing bahay. Dahil yan mas kawawa paglaki. Dapat natututo ka, kaya nga ikaw ay pinagtutulong. Di sa madaling salita nag-conflict yung mag-ina. Anong point ko doon? Wala lang. Hindi po, meron. Minsan nasa kalituhan. Nasa kalituhan, nakakalito. Sabi nga naman ni mag-rest. Tapos may pagtutulungin mo nga naman sa pagtitiklop ng kumot. Kung ang kumot mo ay 10 kilo, di kaya kabigat, 15 kilos ang kumot. Mga nanay unawain niyo po mga anak niyo. Baka mga unan ninyo sa kwarto ay 20 kilos, 25 kilos. Unawain ninyo. Minsan naman kulang lang din sa pangunawa ang mga magulang. Tama ba mga anak? Hambalusin ko kayo ng una na 30 kilos Minsan baka mga plato natin sa bahay mga nanay, 50 kilos. Kaya hindi madala yung plato sa lababo. Minsan naman unawain din natin. Tama ba mga anak? Talaga minsan mga kutsara natin, 80 kilos. Sino po yung mga nanay o tatay ditong purga na sa weight? Ito po yung panahon na ang mga anak ay wait. Sabi ng mga nanay, more! Sabi ng mga anak, makauwi na. Mamaya, meron kayo mamaya. So, itaboy ang drama sa isip. Ecclesiastes chapter 11 verse 10, lalo na sa mga kabataan. Basahin nyo ito. Huwag kayong mag-alala o mabalisaman dahil ang panahon ng kabataan ay lumilipas lang. Okay. Sa mga nag-o-overthink na kabataan, huwag mong sayangin ang iyong youth sa pagdadrama. Hindi nagkasundo, hindi nagkaintindihan sa bahay, 2 araw o maghapon, nasa kwarto, hindi nalabas. Sayang ang 2 araw. Hindi nalabas ng kwarto, tampo sa mami, tampo sa daddy. 2 araw, 3 araw, 4 na araw, sayang. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Ikaw yun. Sayang! Okay. Yun namang nag-aalala dahil bata pa siya at wala siyang mai-contribute. Meron din ganun. Overthinking nga ang topic natin Yung high school pa lang pero nalulungkot na dahil wala akong mai-contribute sa bahay. Parang ako kaya wag nang pumasok. Magtatrabaho na ako. Gusto kong makatulong sa mami, sa daddy, kawawa naman. Meron ganun. Ineng, utoy. Ano sabi ng verse? Huwag kang mag-alala o mabalisaman dahil ang panahon ng kabataan ay lumilipas lang. Ibig sabihin, hindi ka forever na ganyan. Hindi ka forever. Huwag mo isiping pabigat ka. Huwag mo isiping pabigat ka. Huwag mong isiping burden ka sa family. Huwag mo isiping wala ka na i-contribute. Kasi naman po, yun ang totoo. Hindi po ako nakakabigay ng anything financially. Tapos ang daming gasto sa akin dahil sa pag-aaral ko. Alam mo kung anong contribution mo? Mag-aaral ka mabuti. Hayaan mong maging fruitful, productive, lahat ng ginagastos na resources ng family mo sa pag-aaral mo. And that is your part. That is your contribution. Huwag ka ma-burden. Kasi po, pastor, nahihiya na po ako sa daddy, sa mami, nahihiya na po ako sa kuya, sa ate. Kaya parang ako po'y nabe-burden na ako po ay youth. Huwag ka mag-alala, lilipas yan. Ang bilis niyan mamaya. Isipin mo naman, eto na, adulting na.
ka mag-alala. Kung kabataan yung katabi mo ngayon, sabihin mo, partner, hindi ka nilikha ni Lord para mag-alala. Nilikha ka ni Lord para alagaan at iparamdam ang pag-ibig niya. Wow! Palakpakan naman natin si Lord doon. Okay. Mapapansin niyo, wala pa tayo sa number 1. Ano ang mabuting naiidulot ng sobrang pag-iisip? Wala. Ecclesiastes chapter 5 verse 3. Basahin natin to, Ecclesiastes chapter 5 verse 3. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin. Yan. Sino rito yung may mga napapanaginipan kang masasama? Malamang dahil isip ka ng isip. Sino rito yung nanaginip na hinahabol ng mga resibo? Ha? O yung nanaginip ka na nahuhulog ka ng nahuhulog sa isang malalim na balon at pagbagsak mo ay mainit at amoy asupre. Mahirap na yon. Sino nakakaalala ng topic na yon? Baka kasi kung ano-anong iniisip mo. Madalas, kung ano napapanaginipan mo, yun yung huling iniisip mo o iniisip mo maghapon. Tama ba? Kaya ako tanungin ninyo kung anong napapanaginipan ko. Pastor, ano po napapanaginipan nyo? Si Pastora. Tanungin nyo naman si Pastora. Pastor, ano po napapanaginipan ni Pastora? Si Pastor. Alalahanin. Hindi, joke lang. Ano? Ang linaw ng verse kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin. Yan. Kaya kung gusto nyo makatulog na masarap, huwag laging overthinking. Sabihin nga natin lahat, ang utak ay parang lalagyan. Yan. Yung utak talaga parang lalagyan yan. Depende sa'yo kung ano ilalagay mo. Pwede mo yan lagyan ng bulaklak, para magandang tingnan, fresh. Pwede mo rin lagyan ng basura. Pwede mo rin lagyan ng mga nakakapagpaalala, nakakapagpasakit ng utak. Alam niyo yung migraine? Kung titingnan mo yan sa spiritual, yan ay overthinking na nakakaapekto na sa physical. Or what is true in the spiritual is true in the parallel. Is true in the parallel truth. What is true in the spiritual is also true in the physical. Yan. Kaya wag kang masyadong nag-isip ng isip. Mahirap din naman hindi nag-iisip. Binabalansi ko lang. Anong iisipin ko, Pastor? Isaiah 26:3. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Wow! Palakpakan mo nga si Lord doon. Ganda naman ng kanyang word na yun. Ayaw mo mag-overthink, gusto mo i-peace, yan ang solusyon. Bigyan daw tayo ni Lord ng kapayapaan. Bibigyan tayo ni Lord, ng kapayapaan. Kapag anong ginawa mo? Kapag ang lagi mong iniisip ay si Lord dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Alam mo yun, nag-overthink? Mayroon yan trust issues kay Lord. Medyo ibahin natin ng konti, pero medyo related. Yung mga asawang overthinking lagi sa asawa niya, yung mga tipong, nasaan ka na? Nasaan ka na? Nasa garahe pa lang, ano ka ba? Update mo ako. After 1 minute, nasaan ka na? Ha? Kaalis ko lang. Sinasara ko pa yung gate, ano ka ba? Update mo ako ha. Ikaw ha, tagal mo ha. Mag-update ka. Yung mga asawa raw na overthinking lagi sa asawa niya, yan ay may trust issues. May trust issues. Dalawang klase kung bakit nagkakaroon ng trust issues ang mag-asawa. Dahil kagagawan noong pinagdududahan or talagang chronic overthinker yung isa. So maalinlan doon sa dalawa. Anong kailangan gawin doon, Pastor? Ay di umattend kayo ng couples night sa ano? Hindi.
I-workout natin yan. Ayoko pang mag-schedule ng mga couples night dahil yung mga ibang walang ka-couple, baka ma-encourage mag-kumupol eh. Para lang. Saka na. Madali lang naman yan. Saka pwede naman simplihan yan. Pwede simplihan. Yung hindi ini-announce sa lahat. Okay. Trust issues. Kaya ang overthinker din na Kristiyano, may trust issues siya kay Lord. Ang nakakalungkot po, pati kay si Lord nadadamay. Kaya, ang meron daw pong kapayapaan at hindi nag-overthink ay yung mga nagtitiwala sa Diyos. Ano po ang gamot sa laging isip ng isip? Magtiwala. Ako, pastor, wala naman akong trust issues kay Lord, wala akong trust issues sa asawa ko, sa anak ko. Ang anak ko, kung umuwi gabing-gabi na, baka naman panggabi talaga ang pasok. Baka naman di nyo na naintindihan ng schedule, ka-overthink. Anong oras ka na? Anong oras na? Ba't ngayon ka lang umuwi? Mami, sadya naman ako'y gabi na nauwi. Ano sasabi mong gabi ka na lagi nauwi? Hindi, pwede yan. Dapat dyan, Mami, sadyang hanggang alas 7 ang pasok ko. Overthink ka na naman. Ikaw ha, ginagawa mo ng paraan yan ha. Ako, overthinking. Magtiwala ka sa anak mo. Magtiwala ka sa asawa mo. Magtiwala ka kay Lord. Even if sometimes it's against the common sense, magtiwala ka pa rin. Bakit? Kasi may Diyos ka. Yun ang mahirap minsan, madalas. Ano? Yung kapag ka against na sa common sense, yung kapag hindi na maabot, marurok ng isip mo, yung mga bagay na nararanasan mo at yun, doon ka na napapaisip, nag-overthink na minsan, ano? Even if sometimes it's against the common sense, patuloy pa rin daw magtiwala. Bakit? Kasi may Diyos ka. May Diyos ka. At ang Diyos mo'y mabuti. Sino nagsasabing ang Diyos mo'y mabuti? Na ang Diyos mo ay ginagamit ang lahat sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanyang kagaya mo. Come on. Kaya yan nag-overthink, they are living and acting as if wala silang Diyos. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, may Diyos ka. Tigilan na ang pag-overthink. Okay, palakpakan natin si Jesus. Paano ba daw magtiwala? Ito na may nasabi ko na sa inyo minsan, pero ulitin ko lang kasi ang ganda-ganda ng illustration na ito. Merong isang bahay na nasusunog at nasusunog na yung first floor, yung ground floor, nasa second floor yung bata. At sabi nung mga nasa baba, talon na din talon. Para hindi ka masunog, para hindi ka mamatay sa usok. Talon. At ang kumakaway sa kanya ng talon ay dalawang lalaki sa tapat ng bintana. Yung isa ay ang laki ng katawan. Yun ay isang bumbero. Sabihin mo nga, mapapagkatiwalaan ba? Siyempre naman, bumbero, trained tapos ang laki pa ng katawan. Isip mo, kung tumalong ka doon, hindi yung tatalsik. Ano? Malaki eh. At ang isa pang nakaganyan at sabi, talon, ay isang hubad baraw, papayat-payat, at may tattoo pa rin Guns and Roses. Nakagayam, talon! Sa tingin ninyo, kung ikaw yung bata, kanino ka tatalon? Doon sa bumbero? At ito ang sunod na nangyari, tumalon yung bata. At doon siya nagpasalo sa papayat-payat na mamang hubad-barong may tattoo ng Guns N' Roses. Nagtaka mga tao, ba't doon pa yung tumalon? Buti na lang at kinaya. Ba't doon yung tumalon? At napag-alaman nila na yung palang papayat-payat na mamang yon ay tatay ng bata. Sino dito ang alam niyang may tatay siya sa langit? Kaya pag sinabi ni Lord sa'yo, talon, tatalon ka. Yan po ang pagtitiwala. Yung iba isip ng isip, paano pag ako'y tumanda? Isip ng isip.
Nariyan ang mga anak ko, pero syempre may mga pamilya na sila. Yung asawa ko, syempre, gusto ko siya rin na may alagaan. O baka naman nga, pag nauna pa siyang kuhunin ni Lord, paano ako pag tumanda? Sino mag-aalaga sa akin? May tanong ako sa iyo, diyan sa nag-overthink sa pagtanda. Nung bata ka ba, inalagaan mo sarili mo? Sino rito na nung pagkaanak sa iyo ng nanay mo ay ikaw na nag-aalaga sa sarili mo? Yung akin pong sister, si Tricia, nanganak po nung isang araw, ay di meron ho kong bagong pamangkin. Yan. His name is Sturdy. Lalaki po, lalaki. Ay, talagang napaka-demanding sa time ng parents. Kaya kung napansin nyo, wala rin ang lolo't lola. At talaga namang ang lolo't lola ay may bagong tubo. Tubo na daw yung apo ay tubo na. Ay di alam nyo na. Eh bakit ko ito binabanggit sa inyo? Ay napaka-demanding ng baby. Sa madaling salita, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya, naalagaan siya ng magulang niya. At sino po rito yung mga magulang na talagang alam mo at kaya mong i-claim ngayong umaga, confidently, na salagang 100% natutukan at naalagaan mo ang iyong anak, lalo na nung baby? Sino rito yung nanay na nung bagong anak ka pa lang ay never kang nakatulog dahil talagang ang mata mo ay nakatitig sa iyong anak? Mga nanay yan tinanong ko kasi ang mga tatay sigurado tulog. May mga nanay ako nakakwentuhan na sabi, alam mo, talaga nung mga time na bagong anak ako, ako hirap na hirap, iyak na iyak ang bata, ako sakit na sakit. Yung pag nadede pala yan, ay nasakit din yung puson, kasabay, pag bagong anak, lalo pag CS. Nasakit ang dedeng sangkal na maraming gatas, nasakit ang puso, nasakit pa yung tahi. Sabi nung isang dalaga, ayaw ko ng mga anak. Gayon, ang daming sumasakit. Tapos hindi makatulog, tapos iyak ng bata. Tapos paglingon doon sa asawa, sarap daw naman batuhin ng diaper na may uuwi. Tama? Kaya nanay yan tinatanong ko, hindi tatay. Mga nanay, sino po rito yung confident ka, may i-claim mo talaga ngayon, 100%, all eyes ka sa baby mo, lalo na nung bagong anak, talagang hindi nawawala ang paningin mo? O talagang guilty ka rin, na somehow nakatulog ka, napapikit ka, na pagmulat mo, nasaan ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Narinig pala. Anong point ko? Question. Mga nanay, nung time na wala ang mata mo sa iyong baby, nung time na nawalan ka na ng malay sa kaantukan sa kapaguran, sino nagbantay sa baby mo? Sino nagbantay sa kanya? Sino nag-ingat sa kanya? Sino nag-alam sa kanya? Sinong umaliw sa kanya? Si Lord. Si Lord. Kaya kung inalagaan ka ni Lord nung baby ka pa lang, aalagaan ka rin ni Lord sa pagtanda mo. Tama na ang pag-o-overthink. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tama na ang pag-o-overthink. Okay. Number 1 na tayo. Ayos. 10:25 na. Asahan nyo na ha, na may part 2 ito. Okay. Paano ngayon natin maiiwasan o mababawasan yung pag-o-overthink? Talagang nakakaano na rin nga nakakapagod na rin yan. Number 1, magplano. Magplano. Sabihin mo nga, magplano. Magsiguro. Ayan. Maging sigurado. Wala namang sigurado sa buhay. Pero at least may plano ka. Magandang ma-preempt natin o maunahan mo yung problem or needs. Magplano. Ano ba yung mga ino-overthink ng mga tao kadalasan? Yung debt. Nag-o-overthink about debt. Yung iba naman kasi ganito ang issue. Kaya nagdadramang bukid. Ay, pag ako'y namatay, edi ako'y alamin pa. Kung ayaw mong alamin ka, di ibilin mong ibalot ka na lang sa o ibalot ka na lang sa banig, tapos ikipaanod sa sapa. Wala namang problema. Sadyang aalamin ka. Ano kang gagawin? Sino ka rito yung nakakita ng patay, inilibing ang sarili Yung namatay siya, nagtitimplang kapay, takbuhan na pag gayaw.
Sadyang iintindihin, ano kang gagawin? Gayon daw talaga ang cycle of life. Nung inilabas ka rito, inintindi ka, pag exit mo, intindihin ka uli. Ganon talaga. Tama ng overthinking, yun talaga eh. Nariyan pa kayo? Oh. Yan ang isang madalas na iniisip, alalahanin. Yan, nag-overthink pag daw namatay. Ano pa? Ayaw mong ikaw i-burden, ayaw mong ikaw i-intindihin. O, edi kumuha ka ng mga insurances. Oh, maniguro. Mag-St. Peter. Oh, yeah. Mamaya, kausapin niyo po si Pastora, ha? Yung lahat ng... Yung iba, dramang bukid pa pag inaalok mo ng ganyan. Grabe ka naman, Pastora. Para naman pinapatay mo na ako. Pastora, para naman gusto mong mamatay na ako. Inaalok mo ako ng St. Peter. Agad-agad, patay. Kung gusto kitang patayin, lason iaalok ko sa'yo. Yung iba kasi para namang hindi sorry ha, pero parang minsan ayaw mag-isip. Pagod ka na, bes, mag-isip, minsan ayaw mo nang mag-isip. Minsan naman mag-isip ka. Ayaw daw maging burden pag namatay. Ayaw naman paghandaan. Pastor, kadami naman paghahandaan, ba't kamatayan pa? Hello, kailan ka maghahanda pag patay ka na? And yung kamatayan, yan ay hindi dapat iniiwasang pag-usapan dahil lahat ay doon ang punta. Hindi lang alam kung sinong mauuna at walang gustong mauna. Kaya, magplano. Ayaw mong mag-overthink about death? Unahan mo, i-preempt mo yung need. Kuha kang insurances. Life insurance. Oh, ari pa, health insurance. Aksa. Bakit? Sino po rito yung makakasiguro ka na hanggang bago ka kunin ni Lord, di ka na magkakasakit? Come on, lahat na may nagkakasakit eh. Hindi ko dinideclare, hindi ko pinagpe-pray. Pero yun ang normal. Meron ka bang kilalang never nagkasakit? Tasa ka ba hindi nagkasakit dito kahit kailan? Di ba? Ano pa? Ang dami kong nakikita mga young couples, ang mga pinagagawang bahay, kita taas ng hagdan. Tanong ko sa inyo, hindi ba kayo tatanda? O kaya naman, palakihin ang sala, may mga abang kayo doon sa baba. Kasi sinasabi ko sa inyo, pag kayo'y umidad, mahirapan kayo dyan sa mga hagdan na yan, gapang kayo sa hagdan. Lalo pag umuiedad na, yung talagang maedad na, minsan may mga pagkakataon daw na yung para bagang nahihirapan ng magpigil, ng mga dapat pigilan. Ay paano kung ang banyo mo'y nasa katurok-tuktukan pa ng... Kaya palakihin, I suggest, hindi ko ito ini-insist ha. Baka sabihin nyo, doktrina ng church doon, pati bahay, pinapakailman. Hindi. I suggest, lahat tatanda, para hindi mahirapan sa pag-akyat-akyat panaog, palakihin mo salas. Tapos lagyan mo ng CR doon sa salas. Tapos mag-abang-abang ka na rin ng mga tubo-tubo doon. Dumating man ang panahon, pwede ka magpagawa ng isang kwarto doon. Para mababa, hindi kailangang akyat panaog. Ang dami, hahaba pa sana ang buhay, umigsi ng dahil sa hagdan. Ang dami ko na hong naipag-pray na gayon, nakaka-bless, ang tanda na, hindi nagkakasakit, hindi namamatay, ang tanda na, nahulog sa hagdan. At pabuhat noon, naparatay na, napabilis. Ano lesson? Nandahil sa hagdan. Okay? Huwag niyo sabihin na baka naman isipin ninyong ako'y galit sa hagdan. Hindi po. Ito po ay golden nuggets. Ito ay napapag-usapan para napapagandaan. Kasi nga yung iba, overthinking, takot, tumanda, ayaw tumanda, baka maging burden. Edi ayusin natin. Ano pa? Maganda na may mga hinihingan tayo ng advice. Pag nagpapagawa ng bahay, humingi ka ng payo doon sa mga naunawi, ano gong experience. Ano gang maganda, naku, ay huwag kang magpapalagay niyang mga gayang-gayaan at dahil naku, gayaan. Ano gang maganda, maganda gayong ang mga...
Ang mga bubungi, ang mga gayang pa-triangle, pang ganyan, ako, sayang ang yero. Maganda yung mga pagayo na lang ngayon ng isang larguhan na. Magtanong kayo, magtanong tayo sa mga nauna. Hindi naman porket nagtatanong walang alam. Ang nagtatanong, gustong madagdagan ng alam. Kaya kapag hindi larga lang na larga, magplano, magtanong. Tingnan nyo, Proverbs 15:22. Mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. Kasarap nung maraming nagsasuggest. Hingi ka ng suggestion, maging open po tayo for these things. At magplano. What else? Ayaw mong maging burden ka ng anak mo, pagtanda mo. Aba, di mag-ipon ka. Mga nanay, mga tatay, hindi po masamang magbigay sa mga anak. Pero kapag ka naman lalaking damuho na niya, malaki pa sa inyo, at ikaw pa rin ang nagbibigay, there is a problem. Okay, magbigay pa rin, walang problema, at yan ang puso ng magulang. Hindi mapipigilan yan. Okay? Pero, wag namang todo-todo sa anak, wag todo-todo sa apo. Hello? Dahil dadating ang time, ikaw yung mga ngailangan. Amen po ba, mga magulang? O, mga magulang na anak. Anong magulang na anak? Anak na magugulang. Aba, ikaw naman magtrabaho. Wag mo naman alay, mayaman si papa, mayaman si mama. Ay, ano ngayon, ikaw? Mga magulang, mag-ipon po tayo. Bakit? Hindi mo pwedeng asahan lagi ang ating anak. Sabihin mo nga, hindi pwedeng asahan ng anak. Diba? Huwag mong gawing SSS ang anak mo. Hindi pwedeng asahan ng anak. Sabi naman ng mga anak, ang sakit naman yung pastor, hindi pa ako pwedeng asahan. Hindi nga talaga pwedeng iasa lahat sa anak pagdating ng time. Kasi una, magkakapamilya yan ng kanya. Siyempre, magkakaroon pa ng conflict sa mga kung alin ang ipaprioritize. Natural, ang uunahin yan, pamilya niya. Kung may ipon si nanay, may ipon si tatay, hindi na magbababag yung mag-asawa ng dahil sa biyanan. Hello? Di ba? Yung ayaw mo nung naiipit ka sa gitna, yung anak mo ayaw mong naiipit sa gitna, mag-ipon, mami, daddy. Para hindi ka aasa sa iyong anak. Alay, mabait naman po ang anak ko. Oo nga, mabait ang anak mo. Paano pag nakapangasawa ng impakta? Diba? Paano kapag napangasawa taga-barangay, kakuriputan, sityo, karamutan, somewhere in the north. Ayoko na magbanggit. Diba? Paano kung gayon? Mabait nga ang anak mo. Hindi naman madamot ang anak ko, yung asawa, yun lang. Di ka nga, kaya nga. Mag-ipon para hindi ka maging burden, hindi mo na iisipin yun pagtanda mo. Huwag todo-todo, mami, huwag todo-todo sa apo. Yan ang madalas, minsan yung iba raw, yung anak medyo natitiis pa, yung apo ay buhos. Bakit? Tubo na. Alalay rin, alalay. What else? Natuturuan po natin ang mga anak natin. Huwag naman laging dadalaw sa apo, binili mo na lahat ng kailangan ng apo mo. Bigyan mo rin naman ng pagkakataong bumili ng para sa anak niya yung anak mo. Hindi yung pagkakarating anak, ibaba mo na yung mga diaper doon, yun pang isang taong supply na. At saka yung gatas doon, ay talagang ako'y dumirekta na sa ahente. Huwag naman gayon. Bigyan mo rin naman ng karapatan ng iyong anak na magsikhay sa buhay at nang iya'y matuto. Dahil yun din ang ipapasa niya sa iyong apo. Okay. Talagang ganyan. Dahil wala si mama at papa, di kaya gaya ng mga turo ko. Naka-live. Ano pa? Ang akin naman pamangkin nasa abroad. Ano naman? Mayaman naman po ang aming angkan. Ano naman? Huwag laging ilagay sa kamay ng iba ang iyong kapakanan. Yung iba iniaasa na ang kanyang buhay sa kamay ng iba. Kailangan ay may paghahanda. Proverbs 21:5.
Ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Kaya wag hasing-hasi ha sa pagkakahawak ng pera bili agad ng bili. Ha? Buhay na buhay pa yung cellphone, bibili na agad ng bago. Anahin mo yan, di para dalawa. Hindi mo kaintindihan kung saan nag-chat yung... Huwag padalos-dalos sa pagbili. Yan ay pinaplano rin. Alay, afford naman po. Ngayon. Ay, pastor, para mo naman dinideclare sa banda-banda riyan, hindi na ako afford. Di ko dinideclare. Ako ay nagpapaalala. Kasi walang forever. Sino rito ay nakabalitang marami ang umaapila, palitan na ang agila, gawin pagong sa 1,000? Dahil nung naging agila raw pagkakarating sa wallet, nalipad din agad Pagpagong matagal daw. Ewan ko, parang wala naman sa picture yan. Okay. Ano pa? Maigi po na overtime na ako, hindi pa? Overtime, we build something na pagdating ng panahon ay maaasahan. Diba? Maganda rin naman na we are building something overtime na pagdating ng panahon may maaasahan at hindi iniaasa sa iba. Okay? So, paano mabawasan niya pag-overthink? Magplano ka. What else? Number 2, maybe this will be the last, tapos next Sunday uli yung 3, 4, and 5. Ano? Number 2, magsikap. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magsikap. Isa rin pong dahilan ng pag-overthink ay yung mga inabot na ng hindi magandang sitwasyon sa buhay dahil nung una ay hindi nagsikhay, hindi nagsikap, hindi nagtiyaga. Kaya ngayon, isip ng isip. Diba? Ang mga kantahin, kung maibabalik ko lang. Ano pa yung isang kanta ni FPJ? Ano yung isang pang kanta ni FPJ? Kung natapos ko lang ang aking pag-aaral. Diba? Hindi ko alam ang tono, sorry. King kong. Sana kaya nga anong dapat gawin? Magsikap. Listen to this, church. Let your first 40 years of existence be fruitful. Ano sabi ko? Let your first 40 years of existence be fruitful. Malay nyo, biyayaan pa tayo ng Diyos ng another 40 years. At least, for the next 40 years, maayos ang buhay mo. Hello? Nariyan pa kayo? And kung after 40 years ay kaya pa, why not? After 40 years old. Sino po rito yung 40 years old and above? Taas ang kamay. 40 years old and above. Taas ang kamay. Ayan, di ba? Kung kaya pa, patuloy na magsikap para hindi tayo mag-overthink sa mga susunod na panahon. Sino naman po yung 40 years old? Sino naman po yung 39 years old and below? Di ba? Ano naman ang kailangan mong malaman? Wag puro sarap. Sabi kasi ng mga kabataan, young and free. Sige! Enjoy life. Sige! Church, lalo na po sa mga young people, kasama na rin yung adult. Hindi mo masama magsangyup. Wag lang puro sangyup. Ipon-ipon din naman pag may time. Mga young couples, hindi po masama mag-date. Wag naman lagi nagde-date. Ipon-ipon din naman. Di ba? Yung panayan check-in, wala pang bahay. Panayan travel. Pero, hindi maintindihan kung saan papasok ang anak. Man. Puro gadgets. Yung tipong lahat na lamang ng pera mo nasa gadgets. Good luck. Tingnan natin. Kapag ka nagugutom ka, kung pwede mong isaing yung iPhone Pro mo. Walang savings. Mapurma naman.
Tingnan natin kung pwede mong ipampakasal yung forma mo. Church. Lalo na sa mga kabataan, magsikap para hindi ka nag-overthink. Habang bata-bata pa, hustle, grind. Hindi yung kung kailan uugur-ugur na sa kanak ko, ako gusto ko maghanap buhay. Ilang taon na po kayo, mamay? 85, baka pwede pa ako mag-labor. Anong gagawin ninyo? Mga ako'y maghahakot ng hollow blocks. Mamay, baka kayo sa amin paabutin eh. Abutin ka ng ano? Wala po. Ay, siya. Kahirap gaho naman na yan. Kaya nyo gaho maghalo ng simento. Oo, basta sa plata. Diga? Kaya habang bata-bata pa, grind, hustle, hindi yung puro ungkot. Pastor, ako po ay estudyante pa lang. Pero bakasyon ka. Taas kamay ng bakasyon. Ang bakasyon po, mga estudyante, makinig. Ang bakasyon po ay hindi sinasabing tumambay sa bahay. Tapos dadaing, wala po kasi akong baon, kaya wala po akong kapira-pira, kahirap nga po, ako nga po nag-overthink na. Ba't ga hindi ka nag-summer job? Bakit ga hindi ka naghanap ng mapapag-sidelinean habang bakasyon? Tas nasisisihin ni magulang dahil di man lang daw binibigyan. Natural, walang pasok eh. Mag-sideline. Tama, wala na nag-amen ng mga estudyante. Mag-summer job. Naalala ko ang aking asawa pag bakasyon yan, hindi ko yan makutap-tapan dahil yan nagsa-summer job. Sila ni Pastora Cha, hindi ayaw nila ng tambay. Kaya hindi rin sila mapapaibig sa tambay. Anong Pastor? Hindi ako tambay. May nakausap ako, Pastor, wala po kasi mga pang-requirements, etc. Alaga naman. Meron pa naghahanap ng requirements sa pagtatabas. Sino ho rito yung gusto nyo ka magpatabas niyang inyong harapan? Nasaan biodata mo? May NBI ka? Meron pa kang gayon? Siyempre. At talaga namang yung iyong tawag doon? Dangerous weapon yung gamit mo. Kailangan may lisensya ka ba niyan? Karet, may lisensya? Anong punto? Anong ibig ko sabihin? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, at dami-daming pwedeng sideline, mamulot ka ng lata. Pastor, nakakahiya. Ang nakakahiya, yung tambay. Nakakahiya pong mamulot ng bakal. Ang nakakahiya, yung may construction doon, tapos pinupulot mo yung bakal, hindi naman talaga panggara pa. Oo. Utoy sa mo, dadali niya, matihigit-higit mo yan. Ay, sabi ho namin, Pastor, mamulot ng bakal. Ay, buo pa yan. Ay, pahati-hati ho. Ay, tunay naman. Namumulot ng lata, pasok sa banggerahan ng kahanggan. Ano ba yan? Kaldero yan. May mga nakita akong gayon kaya medyo humigpito sa barangay Yung mga namumulot ng latay nung nagtagal mga kaldero na sa banggerahan ng kinukuha kababait. Anyway, mag-sideline. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Tulungan niyo po ako magbasa. Go. Gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa. Dahil wala nang trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Wala nang pagpaplano roon. Wala ring kaalaman at karunungan. Ano ibig sabihin? Ito, advance pa patay agad Ako naman, hindi masyadong advance. Ang tinitingnan ko rito yung pagtanda. Para hindi ka nag-overthink sa iyong pag-edad. O hindi tayo maging burden sa ating pag-edad. Ay di habang kaya mo pa, gawin na daw natin ng buong lakas ang ating mga pwede pang gawin. Are you there? Mga kabataan, I'm talking to you also. Come on, kayang-kaya yan. Balita ko, meron tayong youth dito, nagbe-bake, para may pang sideline, para merong extra income, nagbe-bake. Anong nagbe-bake? Nagbe-bake? Gastos lang yun, hindi ka magkaka-income doon. Ano pa?
Yang gumagawa daw ng mga flowers na gawa sa ribbon o sa mga recyclable. Di ba? Nakakatuwa naman yung mga kabataan gayon. Kaysa naman yung puro bebe time lang. Yung iba malala, pabebe ng pabebe, wala namang bebe. Oh. Naubos na maghapon sa TikTok. Mabuti sana kung nagkaka-income. Lugi pa sa makeup. Okay. Kayang-kaya mong sumideline, mga kabataan. Diba? May kilala nga ako, ang ganda ng sideline. Tagapaglabas daw ng aso. Oh. Naglalabas lang ng aso, 100. Oh, diba? Oh. Sa abroad po, magandang trabaho yon, yung tagapaglabas ng aso. Trabaho na talaga sa abroad yon. Bakit po dito sa Pilipinas walang gayong trabaho? Mahirap na, baka bangaw. Mahirap na. Alam nyo gayon, yung kwento ng patapangan ng aso? Pilipinas ang nanalo. Alam nyo na. Hindi nyo pa alam yon? Di syempre, ang Amerika, ang dala nila ay American football. Pitbull. Tapos ang India ay talagang matapang na may pa. Basta, matatapang yung mga aso. Yung sa Africa itim na itim. Lalaki ng ngipin. Pagdating ng Pilipinas syempre, kauli-ulian ng Pilipinas dahil late. Dumating yung representative may dalang sakaw. Sabi, nasa ng inyong asaw? Arehaw, ba't nakasakaw? Nung inihuhuy, tumakbo na. Sabi, bakit bangaw? Takbuhan din yung mga aso. Anong lesson? Wala lang. Ginigising ko lang kayo. Okay, Ecclesiastes 3:22. Kaya naisip ko na ang pinakamabuting gawin ng tao ay magpakasaya sa pinaghirapan niya. Everybody say, magpakasaya? Sa pinaghirapan niya. Ang dami kasi ngayon ang gusto magpakasaya lang, wala mang pinaghirapan. Ang pagpapakasaya ay after nung may pinaghirapan. Pag magpapakasaya ka sa pinaghirapan mo. Yung iba naman ang gusto magpakasaya sa pinaghirapan ng iba. Walang sino man makakapagsabi sa kanya kung ano ang mangyayari kapag siya ay namatay. Kaya, yung mga wala pa, grind. Let's do our best. Yung mga meron naman na, abay, wag mo na may deprive sa sarili mo. Magpakasaya ka. Meron akong kilala, biyudo na siya, wala namang anak. Ang daming lupain. Sabi ko, ay ano pong inyong plano dyan sa inyong mga kayamanang iyan? Alay, di. Pamimigay ko na lang sa aking mga pamangkin. At dahil sa kahuli-hulihan naman ilang metro kwadrado rin lang ang kailangan ng tao. Nakakatuwa naman, kaya sharean ko na siya, open na siya sa ganyan. Na nung una ay nakikipagbabagan pa siya sa lupa sa mga kapatid. Pero ngayon, gayon na. Alam niyo ang aming naisuggest? Tatay, ay tikme. Tikme ang inyong yaman, tikme ang inyong pinaghirapan. At yan naman hindi naman sa pagano, baka pagbabag-babagan din lang ng mga inyong mga maiiwan. Tikme! Kagaya niyan, every month kayo nagpapacheck up sa bayan, wala naman kayong service, kayo na may marunong mag-drive, ipagbili nyo yung isang yung lote, bumili kayong kutse. Di natikman ninyo. Di ka? Oh. Kung gusto ninyo second hand, kay Carlo. Oh. Ano punto? Yung mga meron naman ng blessing, agwanta pa rin. Sabi nga, agwanta na nung wala, agwanta pa rin ngayon meron. Tikmi na ang pinaghirapan. Sabihin mo nga diya sa iyong katabi, lalo na kung yung mukhang maraming pag-aari, tikman na ang pinaghirapan. Oh, iba. Kita ko may ginagayon si Sister Glass, tikmi na ang pinaghirapan. Totoo. Life is too short. Pastor, inaalala ko rin naman ang aking mga iiwan. Hindi ko naman sinasabing uubusin ninyo. Tikman mo lang yung pinaghirapan mo para wag mo nang masyadong i-deprive ang sarili mo. Okay. Ano ang pakikinabangan kung walang pinagpaguran? Kaya magsikap. Wag mong pakinabangan na lamang ang pinagpaguran ng iba. Nga naman. Proverbs 10:4. Nagpapahirap ang katamaran. Tamaran.
Ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Sino po ang gustong yumaman? Ay sipage. Hindi pwedeng puro amen. Huwag pala asa. Sino po ang pwedeng umasa? Ito ang mga pwedeng umasa sa iba. Kapag sobrang baba, sobrang tanda, yung mga 250 years old, yan. Sobrang sakitin, yan ang mga pwedeng umasa. Kaya yung mga halimbawa, yung nakikita ko sa palengking na mamalimos na iisa na nga ang paa, kakagayang kahaba pa, talagang aasa na, yun talagang aasa, ano kong gagawin? Pero meron din naman ako nakita, isang version nun naka-wheelchair, pero nakasabit doon yung mga nasa 1.5 na mantika, nagtitinda siya ng mantika, ayos din. Gayon na nga ang kalagayan, ayaw pa rin umasa, pero sila'y pasok na doon sa mga pwedeng umasa. Sino mga pwedeng umasa? Sobrang baba, sobrang tanda, sobrang sakitin. Kung wala ka sa tatlong yung nabanggit, dapat kumikita ka. Dapat nakaka-contribute ka. Dapat nagsisikap ka. Last verse na tayo. Proverbs chapter 6, verses 6 and 8. Basa. 1, 2, 3, go. Lakse, para ramdam. Ready? 1, 2, 3, basa. Upang matuto kayo sa kanila, kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila, nag-iipon sila ng kapagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan, upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Sino ho rito nakabalita ng langgam na namroblema nung nag-lockdown? Wala no? Wala. Bakit? Kasi sila daw ay nag-iipon. Sila ay nagsisikap. Sino rito yung guilty dito? Yung hagyan ng mahakot ng langgam, inaagaw mo pa. Tapos inilalayo mo. Nambubuli ng langgam ka, inaman ay. Pati langgam eh. Yan, mga natawa, malamang yan. Mga wala kayong ginagawa sa buhay, kaya nagagawa nyo yan. Pastor, ba't mo alam? Wala kang pakialam. Ay, tingnan natin ang langgam. Matuto daw tayo sa langgam, sabi ng Proverbs. Nagsisikap, nag-iipon. Para pagdating ng tag-ulan, pagdating ng, hindi ako nagdi-declare, pero dumadaan talaga taggipit, tagkulang. At ito po ay pangaral sa mga tamad. Kayong mga tamad, tingnan ninyo at pag-aralan ang pamumuhay ng mga langgam. Okay, wag na natin pakahabaan pa yan. Para maiwasan ng overthinking, habang kaya mo pa ngayon, magsikap ka na. Para hindi tayo maging burden pag edad natin, para hindi tayo mag-overthink for the future. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sino may mga natutunan ngayon? Meron pa tayong 3, 4, and 5. Ituloy na lang natin next Sunday, okay? Praise God. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa biyaya na kami ay napaalalahanan ng iyong mga salita. Lord, thank you for reminding us of your wonderful promises, of your wonderful truth na nasa Bible. Thank you, Lord. Una doon sa biyayang iyon na ikaw ay nag-iwan sa amin ng Bible, ng word mo. Thank you, Lord. And Lord, we also thank you dahil simula po sa araw na ito, palalayain niyo po ang bawat isa sa spirito ng overthinking. We pray, O Lord, na wala na pong madidepress, wala masyadong mai-stress, wala na magiging biktima pa ng overthinking, sapagkat bibiyayaan niyo ang bawat isang magplano, bibiyayaan niyo ang bawat isa ng kasipagan, magsikap. Salamat, Lord. And I pray in the name of Jesus na ang bawat isa rito, patuloy niyo pong hayaang mag-enjoy ng fruits ng kanilang labor. And for sa mga kabataan, bibiyayaan nyo ng kasipagan, ng biyaya na magsikap sa buhay. Salamat, Lord, dahil ang kalooban mo sa amin ay hindi lang basta buhay na mahaba, kundi masagana at masaya. Thank you so much, Father. Unto your hands, pinagkakatiwala po namin lubos ang aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil we never need to overthink
Kasi may tatay kami sa langit who will always take care of us, and that is you. Thank you so much, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. God bless you.